magtayo at simulan po natin ang ating pananambahan sa pamamagitan ng ating pong pagpupuri, pagsamba sa kanyang kadakilaan. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Come on! Ilagay po natin mga kapatid ang pagpupuri, ang pagsamba, ang pagdakila sa kanyang pangalan. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! It's a good thing na yung Roman calendar ay may Monday at natatapos ng Sunday. O maaaring Sunday at natatapos ng Saturday. Kasi kung ito yung kapareho ng Bible, na walang chapter, walang verse, continuously, no? Parang ganun din ang ating buhay. Para bang umaga, tanghali, gabi, bukas umaga, tanghali, gabi, na parang walang katapusan, ayun-ayon at ayun-ayon. Pero salamat sa Panginoon, mayroon siyang dinesign na araw ng linggo. Ang sabi niya, that I might dwell in the house of the Lord. It's a good thing, no? Kumbaga, hindi inaaring ng sanlibutan kung gaano kahalaga ang bagay nito. Pero sa ating mga mananampalataya, ang araw ng linggo, lagi ang ating nilulook forward. Para bang napapakasarap. Minsan sa isang linggo, magsasama-sama ang bawat isa sa atin, pupurihin, dadakilain ang ating dakilang Diyos. One more time, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Let's sing that song. The Holy Well, the Holy Yeah.
gandaan, Panginoon, na punong-puno ng biyaya at paggabay, Panginoon, sa bawat isa, O Lord. Lord, sa araw pong ito, Panginoon, inaalay po namin, Panginoon, ang serbisyong ito para sa inyong Panginoon. Lord, masok po kayo, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga isip, Panginoon, sa aming buong kaluluwa, Panginoon, na palagi po namin maalala, Panginoon, na ito ang dahilan kung bakit kami narinito, Panginoon. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang araw na ito at ang isang buong magdaraan, Panginoon, ang isang linggo buong magdaraan, Panginoon, na, Lord, i-focus mo po ang aming isip, ang aming puso sa iyong presensya, Panginoon. Lord, inaakit po namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, ng iyong serbisyo sa araw na ito. Maraming pong salamat, Lord. In your power of your name, Jesus. Hallelujah. Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, O God. Hallelujah. In our Bible, Luke chapter 24, verses 13 to 17, and we will jump to 28 to 31. Ang sabi po sa Tagalog, at narito, dalawa sa kanila ay naparuroon ang araw din yaon sa isang ngayon na ang ngalan ay Emmaus, na may 60 estadyo ang layo sa Jerusalem. At kanilang pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari. At nangyari na samantalang sila'y nag-uusap at nagtatanungan na si Jesus ay lumapit at nakasabay sa kanila. Datapwat sa mga mata nila ay may nakatakip upang siya'y huwag nilang makilala. At sinabi niya sa kanila, ano ang mga salitaan ninyong ito sa inyong paglalakad? At sila'y nagsitigil na nangalulumbay ang mga mata. Then 28, at sila'y malapit na sa nayong kanilang paroroonan, at nag-anyong siya'y waring may paroroonan lalo pang malayo, at siya'y kanilang pinigil na sinasabi, tumuloy ka sa amin, sapagkat gumagabi na, at kumikilig na ang araw, at pumasok siya upang tumuloy sa kanila. At nangyari nang siya'y mangupo nakasalo nila sa tulay ng pagkain ay kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan at ito ay pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At nangabuksan ang kanilang mga mata at sila'y nakilala nila at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. God bless the reading of the word. Makakaupo na po bawat isa sa atin. Let us continue our celebration of the resurrection. Nung pong last week, alam natin na ang buong mundo ay nagdiwang ng tinatawag na Kwaresma. At last Sunday nga po, napag-aralan natin o napagbulay-bulayan natin kung papaano after 3 days, ang Panginoon po ay nabuhay na muli. And Luke chapter 24 speaks of the post-resurrection of our Lord. May isa pong dramatikong pangyayari na kung saan dalawa sa disipulo ng ating Panginoon ay lumakad na mula sa Jerusalem papuntang Emmaus. Ang sabi po, it might be 7 miles from Jerusalem to Emmaus. Pero silent po ang Bible of the reason kung bakit sila tumungo doon. It might be yun ang kanilang tahanan, kaya sila uuwi na after noong pilgrims o pista ng Passover, sila po ay dumako na sa kanilang lugar. At kinilala lang po ang isa doon na si Cleopas. Pero ang sabi po ng ibang Bible scholars, it might be rin na yung kasama niya ay si Simeon or si Simon na kanyang anak, which eventually siya ang humaliling kay James as highest bishop sa Jerusalem.
Noon po ang bishop ay si James, na kapatid ng ating Panginoon sa laman. At nung po siya namatay, sabi po ng mga Bible scholars, si Simeon po. So, we might as well know them, ano? Na kahit sa ganitong paraan, yun pala. Kaya siguro nga, dalawa naglalakad, kasi nga, baka nga magkakilala. Pero sa Bible po, mababasa natin na sila ay magkaibigan. So, ano po ang gusto natin ipahiwatig dito? Gaya po ng ating binasa, no? Itong dalawang ito ay nagsasalitaan. At nakita rin natin ang sabi, nung tinanong sila ng ating Panginoon, nangalumbay ang kanilang mga mukha. Kasi nga naman, en route to Emmaus, kahit naman tayo di gaganon, pag may magandang bagay na nangyari sa ating buhay, ang isip natin, ang desire natin, sana this is forever na. So, ganun din sila. Kasi nga naman, sobrang witness sila nung 3 years na pag-ministry ng ating Panginoon. Naranasan nila at nakita nila na kung paano ang Panginoon ay nagpakain ng maraming tao, bumuhay ng patay. No? Pero, all of a sudden, this past week, ayan na, ang Jesus na nasa salaman, nilatigo, ipinako sa krus, at namatay. So sabi ng Panginoon, what are you talking about? Sabi niya, kasi yung propeta na ang pangalan ni si Jesus, akala namin, siya na yung hope namin. Siya na yung Messiah. Pero ano nangyari? Wala, namatay. Nagpunta yung mga babae doon, nakitang wala yung bangkay, and we don't know what happened. Ang sabi po kasi, naaaring hindi na nahintay, kasi nga iba yung oras ng Diyos sa oras natin eh. Ang sabi sa Bible kanina, magagabi na. Pag sinabi ko sa Bible magagabi, ito po ay maglilipat na ang araw. So, 6 o'clock na gabi. So, maaaring hindi na inabot nung dalawang ito yung account ni Mary Magdalene. Kasi nga sabi natin, 7 miles away. So, sa layong yaon, since magagabi na, kailangan na talagang yumaon itong dalawang ito. So, hindi nila alam kung ano po ang nangyari. Alam niyo po, nirebuke siya ng Panginoon, silang dalawa. Ang sabi ng Panginoon, kayong mangmang at kakonti ang pananampalataya. Hindi niyo ba alam na ang Mesiya, ayon sa sinabi ng aklat ni Moises, ay kinakailangang magbata upang nang sa gayon makita ang kanyang kaluwalhatian pagkatapos niyaon. And then, in verses 28 to 31, kita pa rin po natin dito na inanyayahan nung dalawa ng ating Panginoon na sa kanila ay isang estranghero. At nung po kanilang inanyayahan, sila po ay nagkaroon ng pagsasalo, amen? At doon po nila nakita na ito pala ay ang ating Panginoon. At nung makilala na po sila ng dalawang alagad, nung makilala ng ating Panginoon, siya po ay umalis. It is the same thing happened to Mary Magdalene. No? Hindi po nakilala ni Maria Magdalena ang ating Panginoon nung isang time na sila ay nagkaroon ng encounter. Now, what is the relevance of this road to Emmaus sa bawat isa sa atin? In here, itinuro po sa atin yung isang napakagandang ilustrasyon na ang abilidad o kapasidad ng bawat isa sa atin para makakita ang isang para makita ang espiritual na bagay ay walang iba kundi dahil sa Panginoon. It is a matter of God's will and in His good time. Gaya natin mga kapatid, we all have our Emmaus road. Sabi ko nga kanina, ang ganda-ganda ng pangyayari. Na-interview ka for promotion. Pero what happened? Parang ang tagal-tagal. Parang wala naman. So, balik ka. Parang from cloud 9, balik ka sa libis. Naglalakad. Disheartened. O nandun po ang kabagabagan. Nandun ang panlulupay-pay. Makikita natin sa itsura ng dalawa na, bakit na tayo naniwala pa? Akala natin itutuong-tutuong na. Akala ko itutuong-tutuong na ito. It
Nakita mo yan, na born again. Nung na born again ka, from day 1 to maaaring year 10, magagandang bagay ang nangyayari sa buhay mo. Year 11, eto na, nagka-problema ka na sa anak. Nagkautang-utang ka na. Nagkasakit ka pa sa hindi inaasahang pangyayari. You're en routine, way to Emmaus. And suddenly, here comes our Lord Jesus Christ. What's happening to you, Lord Jesus Christ Fellowship? But you never recognize Him dahil punong-puno ka ng mga bagay na ganito. Tayo po Kristiyano, aware tayo. Yung conversation, never na nating maririnig yung ipinapangaral lagi. Nagsasalita tayo ng puto seko, puto bumbong, or whatsoever, obscure languages. Aware na tayo doon eh. But what we are unconscious of, may mga salitaan po tayo which is vapid and trivial. Trivial. Hindi importante. So uninteresting. What was your conversation yesterday? In the 24 hours given to you by our Lord, meron ka ba at ang iyong kaibigan o mahal sa buhay na napag-usapan lamang sa napapakasimpleng bagay kung gaano kabuti ang Panginoon? When you were in school, are you the one to initiate ang ganda ng anak, ina, kapatid? Are you the one to initiate ang ganda ng sapatos, memorata? Are you the one to say astig? Are you the one to say kaloka? Sa bahay po natin, are we the one to initiate, hoy, alam mo ga nangyari dito? Kay ganito, kay ganyan. In the office, Diyos ko naman si boss, ang dami-daming pinapagawa. Oh my God, I was so drained. I was so stressed. Are we the one Christians? At sa akin pa rin po, kahit tayo dalawa ng Kristiyano, sa napapakasimple pa rin po kaparaanan, sinasabi mo bang, salamat sa Panginoon? Okay, buti ng Panginoon. So that idle talks and conversation might be the reason we never recognize God is in our side. Kaya po ano mga kapatid, ang sabi dito, nakapiring, para bang may piring. Let's put it symbolical. Maaari nga yung mga bagay na nagpapabagabag sa bawat isa sa atin. Ito ang mga bagay na nakapiling sa bawat isa para hindi natin ma-recognize ang presensya ng ating Panginoon. But then, being conscious of the holy things, of the holy items, of the religious conversation, ito po mga kapatid, ang magpapagaan ng ating kalooban. Naglalakad ka, patay si Lord. O ano ba yun? Patay ang promise Messiah. Pero kung iyong iisipin, hindi. Itinuro sa atin, sa aklat ni Moses, na kinakailangang magbata. Hindi mo maiisip yung bagay na makapagpapabigat. May problema ka, may karamdaman ka, ang sabi sa Isaiah, by His stripes, we are healed. Kung yung mga bagay na yun po, from morning to noon till night, ang ating pong isa sa isip, we might not as well walk in the road to Emmaus. But it is natural. Lahat po tayo ay dumaraan sa ganoong klase ng pagdaraan. Pero ang sabi niya, the second relevance, that illustration help us to understand this scripture. Buti na lang, nagkaroon ng decency at saka sense itong dalawa. Ang sabi nga, ang Panginoon para bang nag-aanimoy lalakad pa ng malayo. Ang sabi, tumuli ka muna dito, gagabi na, kumain ka. Nung pong nakasalo, we don't know what kind of revelation it is, pero ang sabi po, pinagputol-putol ng Panginoon ang tinapay at binasbasan yaon. Doon sa ganoong klase ng encounter, pwede pa isip ng dalawang ito na, oo nga, ito nga yung Kristo. Kasi natural na sa Lord, na pag kami ganitong pagsasalo-salo, kami noon, kanya itong binabasbasan. Or, it might be, nung pag-abot ng Diyos sa kanila ng tinapay, nandoon ang saksi, nandoon ang butas sa kanyang kamay.
at nakilala ng dalawang ito na siya na ng Kristo. Alam niyo po, nung naalaman ng dalawa na ito na ang Kristo, ano po ang ginawa nila? From Emmaus, they went back to Jerusalem. Ang sabi ko kanina, the relevance is that we might understand the Scripture. There is a solid understanding doon sa kaninang pagkakaroon ng pagkagulumihanan ng kaisipan ng dalawang ito, nagkaroon niya ngayon ng pagkaunawa. Ito nga, ang promised Messiah. Ang sabi nila kanina, yung kasing isang propeta ng pangalan ni Jesus na taga Nazaret, napako. Ngayon ang sabi nila, ito ang Kristo. Hurriedly, they went back to Jerusalem and spread the good news na nakita nila ang ating Panginoon. At hindi lang yan mga kapatid, mismo ang Panginoon din ay nagpakita sa bawat isa sa kanila. Luke 24:45 says, then he opened their understanding that they might understand this word. Hallelujah. Another thing is the rare privilege of having God seated beside us. Revelation 3:20, ang sino mang taong magbubukas ng pintuan ng kanyang puso, ako ay papasok at hahapon, sasalo, kasama niya. May mga pagkakataong sakalang natin na-realize, yun pala ang blessing ni Lord. When that blessing vanished away from us. Nung ang Panginoon po ay umalis at hindi nila namalayan, doon nila na-realize, my God, ang laking pribilegyo na ang Kristo na ating hinihintay ay naupong kasama natin. Amen. Nagputol-putol ng tinapay at nagbasbas nito. As I've said earlier, alam ng Diyos, lahat tayo ay dumadako sa lugar ng Emmaus. Jesus draws near to us and we fail to know that it is He. He comes to us in our sorrow and we do not see Him by our side. We go on weeping and breaking our hearts while we saw the glorious form that is close to us and knew of the love and is throbbing against our breast, we will put away our tears and rejoice. Many people fail to recognize the divine love and comfort in their griefs and go on as if there were no stars shining in the sky. Hallelujah! Dahil nga patuloy tayong nagkakaroon ng pagdurugdog ng ating puso, hindi natin namamalayan na nandiyan ang pag-ibig at ang kaaliwan na nagmumula sa ating Panginoon. We do not know how much of the revealing of divine love and grace we miss continually because of the tameness of our prayer. Sa bawat isa po sa atin, hopefully, wala kayong ma-miss na oportunidad na makilala at madiscover pa yung nais i-reveal ng Panginoon sa bawat isa sa atin dahil nagkukulang tayo sa pananalangin. Day and night, let's converse to our Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Next time you find yourself walking on the Emmaus Road, take solace in the fact that Jesus walks beside you. He is with you as you walk on the path of disappointment. You may not see it now, but trust. Your eyes will be open when you come to the end of your journey. Hallelujah. The end of that journey is an open door for every one of us. Sinihiling ko po ang bawat isa sa atin. That open door is another opportunity for us to refresh. Sabi ko nga po kanina, hindi mawawala sa atin na ang bawat isa sa atin ay pabalik-balik sa Emmaus. But one thing, best thing we can do, after Emmaus, let's go back to Jerusalem. The center capital of praise and worship,
Jerusalem na nandoon ang presensya ng ating Panginoon. Sa pagkakataong ito po mga kapatid, isang buong linggo, maaaring tayo ay nasa Emmaus Road ng ating buhay. Pero babalik at babalik tayo sa Jerusalem upang doon ay sambahin, purihin at dakilain ang kanyang pangalan. Ang sabi ko nga, we're privileged to be in the Lord. Hallelujah, hallelujah. At hayaan natin na ang oportunidad nito ang magbigay sa atin ng bukas na pintuan para sa presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Let's continue to feel His presence. Let's continue to recognize the presence of our Lord. We find
Lord God, sa pagkakataon ito, O Diyos, kita namin kung paano mo tinatanggap ang sama-sama namin pananampalataya. You have every purpose in our lives. You have every plan. At Lord God, sa pagkakataon ito, salamat. Mayroon kami kinikilalang Diyos na didinig sa panalangin. Lord, na iyo pong mga anak. Ito man, Panginoon, ay mga kasama namin sa pananampalataya o mga ginagamit upang may parating ang kanilang nais. Ipahayag sa iyo ng ilang Diyos. Maraming salamat. Laging nagiging buhay ang buhay pananalangin ng simbahan ito. Laging kami nagiging saksi kung paano yung mga prayer requests ay nagiging isang dakilang patotoo na iyong kabutihan sa aming buhay. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. We will establish this scriptural promise that when 2 or 3 are gathered in your name, you are in the midst. At ikaw ang totoong saksi. Dakilang saksi na kami ay hindi 2 o 3 lamang. Narito, Panginoon, ang kabuuan ng Lord Jesus Christ Fellowship. Bagamat maaaring may pagdating sa paghingi ng tulong sa iyo, pero higit sa lahat, Panginoon, you have given us, Lord, a glorious contrite heart upang may parating namin ito, Panginoon, sa iyo. Kaya sama-sama kami, Panginoon, manampalataya. At sama-sama rin kami, Panginoon, magpasalamat, Lord God, sa oportunidad na pinagkalaw mo sa amin na may dalangin namin, Panginoon. Ang mga taong ito, O Lord God, sa kalagayan, Lord, ni Sister Dada, para po sa kagalingan na nakikagsi sa katawan niya, Panginoon, particular sa tapat po ng breast. Lord God, ang isang magandang resulta para sa treatment, Panginoon, ni Brother Christian Lacova. At sa breast ultrasound, Panginoon, and MRI po, Lord God, Sister para, Panginoon, para Chavez. Lord, hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong banal na dugo ay siyang bumalot, Lord. Kahit paulit-ulit, Panginoon, namin bangkitin sa pananalangin na sa pamamagitan, Lord, ng iyong latay ang pinagsagaling. Every time you utter this word, Lord, nakanabisa ang kapangyarihan nito na unti-unti nga po, Panginoon, yung cyst, Lord, sa katawan ni Dada. Bagamat, Panginoon, ito ay ginagamitan ng gamot na prescribe ng doktor. Alam namin, Lord, na ang gamot na yun ay may hangganan. Pero ang iyong kapangyarihan ay walang hangganan. At bukas na, Lord God, ang resulta nito. Kaya amin po, Panginoon, kiniklaim na, Lord, ang isang magandang resulta, Panginoon. Ang isang mabuting balita na nagmumula sa doktor na ang abnormality, Lord God, na pangangatawan ni Dada. Dahil nga po, Lord, sa cyst, ito po ay mawawala. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Kaya din, Panginoon, sa good result po ng treatment, Lord, at test, Panginoon, para po kay Brother Christine Lacova, sa kanya pong chemotherapy. Kaya din, Lord, kay Sister Para Chavez, Panginoon, sa ultrasound na gagawin at MRI, Panginoon, na gagawin sa kanya pong breast. Dalangin pa rin namin, Lord, kayo ang mag-control, Panginoon. Kayo ang mamuna, O Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling noon pa man. Ikaw ang dakilang Diyos na kinikilala namin bilang Jehovah Rapha, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Amin na pong inaangkin, Panginoon, O God, ang napakagandang resulta, Lord, ng amin pong mga dinalangin sa iyo. At ganun din, Lord God, para po kay Pastor Donald at kay Sister Wilma. Hallelujah. Sila, Lord God, ay nandoon sa isang hindi magandang kalagayan, Lord. We don't know the legal terms. We don't know the technicalities. Pero ikaw pa rin ang dakilang Diyos, our
praise you, our great judge. Ikaw ang nakakaalam at alam mo kung paano natayo ang simbahan nila doon. Ay ikaw, O Diyos, ang may plano na nito. At bagamat ang mga bagay nito, maaari nga ay nandoon sila sa libis at hindi nila alam ang kanilang gagawin. Lord God, your guidance and control in the church where Pastor Donald is a pastor. Kayo, O Diyos, ang mamuna sa kanila. Kayo kumilos, Panginoon. Kayo gumawa ng kaparaanan. Hindi po namin alam kung wala kaming kilala mga tao na pwede nila, Lord, ang malapitan. Hindi rin namin alam ang sitwasyon doon. Hallelujah! Pero nagpapasalamat kami. Mayroong Diyos na siyang nagpo-comfort sa bawat isa ng distansya man, Panginoon, malayo man si Pastor Donald, may ipabot sa kanya sa pamamagitan ng pananalangin ito, Lord God, na siya ay naroon sa isang mabuting kalagayan. Prepare him a table, Lord. There might be enemies around him, but prepare a table before him, O God, as you promised. Hallelujah, hallelujah. Walang imposible sa iyo, Panginoon. At walang imposible sa iyo kapangyarihan. Kaya Lord, amin po pinahahayag sa iyo sa umaga ito, O God. Na Lord God, ang aming confidence and trust sa iyo pong pangalan. Lahat ay may pangyayari. Lahat ay may possibility sa iyo pong pangalan. And Lord, sinasama ko rin po sa pananalangin ang pamangkin po ni Tita Aida del Torino na kukuha ng exam, engineering exam, this April 15. Ay Lord God, ang magdagdag ng wisdom sa kanya na bagamat hindi niya alam kung anong klase ng pananalangin mayroon ang iyong mga anak. Pero hayaan mo, Lord, ito ang magdugtong upang nang sa gayon ang pagkapasa niya, Panginoon, ay magkaroon ng pangyayari sa kanyang buhay. Bless God, tuloy ng namin kay Lord God ang magkalilihan sa bawat isa sa kanila. At dalayin pa rin namin, Panginoon, ang buong iglesia nito. Kayo ang nakakaalam ng aming mga lakad. Kayo ang nakakakita ng aming puso, Panginoon. Kayo, Lord, na nakatatalos, Panginoon, ang aming mga nais. Amin po ito, O Diyos, inilalagak, inilalapit sa iyo pong kapangyarihan, sa makapangyarihan mo pong pangalan, Jesus. Thank you, Lord, God, for everything that comes our way. Thank you, Lord, God, for every trial that becomes an opportunity for blessing. Salamat ng maraming, Panginoon, sa dakila mo pong pangalan, Jesus. Hallelujah! 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 Patuloy pa natin siya sa pamamagitan ng aming